Ayan. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy yung andar. Oo. Dinali ko nga siya sa ano eh. Nandito sa, 32 degree lang si sir. Oh. yung sa thermostat. 32 degree lang yung ano nila. Eh sa shop namin naabot ng 40. Ibig sabihin hindi ka nang mali ano. So nagreklamo si sir kasi matakaw daw. Ha? 5,000. Paano daw? Umabot ng 5,000 bill ko. 5,000 yung bill niya sa kuryente. Kaya pinalinis niya sa amin. Ayan o. Ayan. Sa'yo ha. Yung bill ko sa Yun, pinakita ni sir. Papakita ni sir. Oh, Oh, 4982. 4982, grabe. Nakarang buwan. Ito yan. Nakaraang buwan, Oh, 3972. 3972. Tapos meron pa yan nung ano na mababa lang. Tubig pre. Mga dating mga previous. Ayan yung ano natin dito sa aircon ni sir. Ayan yung dati ko. Ayan, 2978. 2978. Pero sa amin 18 lang. 2978. 12.48. 1.5. Ano yan? 20 hours. 18 to 20 hours. Oo, kay sir 1.5 horsepower. Yung sa shop namin nasa ano kami 2 horsepower. Tapos yung ano sa kanila hindi ganong mainit yung karton nila. Sa amin umabot ng 40. Yan lang. Wala kasing sealant sa amin. Walang sealant, walang ganyan. Solution. Walang insulation foam. So minsan hindi yan nagdidepende sa sa kung ano yung insulation, hindi. Minsan nga kahit sa amin nga may butas pa yung shop namin pero hindi yung nagdidepende ang tipid ng isang inverter na aircon. Inverter to na aircon ha. Ayan, yun lang ang sa design na yan. Kasi hindi na nabababa yung drain pan. Ayan. Okay, balita ko kayo mamaya doon sa sa shop kung anong gagawin natin para makatipid sa kuryente. Yung pag-usapan natin ngayon kasi kanina may customer kami dito lang sa Muntinlupa. Ang problema niya lumubo daw yung use bill niya sa kuryente ngayong buwan na ito. Kahit kami tumaas din po yung kuryente namin. Ngayon ito na titingnan natin yung dumating yung Meralco kanina. Kaya sabi ko gagawa ko ng content. Ngayon ito yung sa Meralco. Titingnan natin kung ano yung namin tapos yung previous kita mo. Yung mga previous namin na bill sa kuryente. Yan. Ito yung bill namin sa kuryente na. 2,847. Yan, babalik ko na yung ilalagay ko dito para makita niyo. Ngayon na summer, sobrang init, 'di ba? Sa ngayong April, saka May, 'di ba? Sobrang init. Sobrang init talaga kaya yun nga, nakita natin na yung yung temperature natin sa environment ay umabot ng 45 degree hanggang 50. Mayroon pa ng 52 degrees Celsius eh. Yung natin temperature sa environment. Sinabi natin, natin yun, sinasama natin sa tackle yun. Sinasama natin yun sa usapan kasi yung environment kasi merong factor na kung saan ay tataas din yung kuryente natin gawa ng ang nangyayari kasi matagal niya palamigin yung aircon. So ngayon pag-usapan natin kung paano mabawasan yung natin, yung kuryente natin sa kasi kanina umabot ng 5,000 yung nila. Mga 49 yung nila bill sa kuryente, which is dati naman umabot lang ng
2.7 dati sa previous. So halos kalahati. Halos kalahati. Ayun yung ano natin, biglang nagulat sila sa sa akin. Sa bill. Yung customer namin nagulat kasi sobrang taas daw ng kuryente nila. Halos lahat naman din nagulat din. Kumbaga hindi lang si Sir yung nagulat kanina sa kanyang bill sa kuryente kasi biglang lumubo, tumaas. Ngayon pag-usapan natin kung paano tayo makatipid, lalong-lalo na sa aircon kasi ang aircon talagang halos araw-araw natin ginagamit gawa ng katulad nito sa mga downtown area. Medyo mainit, walang circulation ng hangin. Kaya pag-usapan natin ngayon kung paano tayo makatipid sa paggamit ng ating aircon. Ayan, based sa ating observation, natin dito meron. Dito ka Ayan, nakita nyo, based on dito, observe natin sa previous month natin na sa month of February, meron kaming 2,010 na bill sa kuryente. Dito naman pagdating sa March, meron kaming 1,008.31, 1,000 lang, 1,000 lang, 1,000.8, 1,008 sa month of March po. Ayan, March. Tapos pagdating ng April po, nagiging 1,600 na siya, 1,641. Tapos pagdating dito, umabot na siya ng 2,847. Yun, isa rin kami sa nabiktima, kumbaga. Sa akin tumaas yung kuryente namin. Number 1, ginagamit namin siya ng araw. Ginagamit namin siya sa araw. Kumbaga, merong tao dito sa merong tao dito sa shop na kung saan gumagamit ng kuryente sa araw. Kasi ang pinaka the best kasi na paggamit, kumbaga ang pinaka matipid na paggamit ng kuryente tuwing gabi. Tuwing gabi na kung saan ay hindi mo rin siya pinapatay. Kumbaga, doon ka makakatipid. Pangalawa, instead na palamigin yung aircon within 3 minutes, 3 minutes lang dapat lalamig yung aircon. Pero ginamit mo siya ng tirik na araw, tataas yung oras niya. Magiging sabihin natin 15 to 30 minutes. Bago lumamig ang kwarto. Tuwing mainit o kumbaga tuwing tirik ang araw. Yan. Ibig sabihin, yung oras na pagpapalamig ng kwarto mo, tataas yun. Dagdagan pa na hindi nyo nalinisan. Hindi nalinisan yung aircon. Isa rin yun. Ayan, banggitin ko rin yun mamaya. Pero unahin muna natin yung paggamit ng ating aircon. Kasi nakaraan kasi dito sa ito, March. Lagi kaming nasa labas. Kaya yung bill namin nagiging 1,000 lang. Doon nag-home service kasi kami noon. Home service kami, nasa labas kami lagi. So, ang nangyari, hindi namin nagagamit yung aircon tuwing araw. Nagagamit lang namin siya tuwing gabi. Yun. Katulad niyan na sa may trabaho ka, naka work from home ka.
Eh di, tataas talaga yung kuryente mo kasi lagi mong ano. Pero ganun, araw-araw mo siyang ginagamit, ang maintenance ng aircon mo dapat i-advance mo siya, kumbaga. Yan, nangyari ito sa customer namin kanina, pinalinis niya kasi yung brand new na bagong install na aircon niya, pinalinis niya, isang taon na. So, nagulat siya sa kuryente niya, umabot ng 5,000. Dati naman, 2,700 lang. So, sabi ko, pangalawa, yung filter ng aircon nyo, kailangan regular nyo nililinis. Kasi isa sa dahilan yan na magiging natataas yung kuryente nyo. Yan. Isa yan sa dahilan. Kaya kailangan, sabihin natin every week, nililinis nyo. Ay, tuturo ko sa inyo kung paano siya linisan. Sige, yan. Yan yung aircon namin. Yan. Yung brand na yan. Ang gagawin natin, pag linisan natin yung filter, meron niyang dito. Yan. Iangat nyo lang po. After mangat, makikita nyo na po yung filter. Tapos, kukunin niyo po. Yan. Dumi-dumi na rin. Yan. Yan. Dililinisan po natin. Inaay natin, sasabunin. Tapos pwede natin lagyan ng downy para bumango yung aircon. Buhay pwede po yan. Pero mas maganda kung nakapatay po. Yan. Ito na yung filter. Diyan ka muna kasi nag-YouTube. Diyan, pa ako. Ayan. Number 2 yun. Number 3 naman. Don't skip to clean your aircon. Ngayon, kung work from home ka, dapat 3 months pa lang, pinalinis mo na. Kasi araw-araw mo ginamit work from home ka nga Ayan. Work from home. Huwag kang mag-skip sa pagpalinis. Kasi ang nangyari nga, lulubo talaga yung kuryente nyo. Maniwala kayo. Tested na namin yan. Makita kasi yan, bakit siya tumataas. Bakit siya tumataas yung kuryente. Kasi itong aircon, nagiging pwersado yung takbo ng makina. Tuloy-tuloy yung andar ng makina. Tapos siya, parang hirap siya, kumbaga. So, anong mangyari? Tuloy-tuloy yung andar ng compressor. So, ang talaga niyan, ang nakakapagpataas ng kuryente dyan, hindi yung motor. Hindi yung indoor na yan. Ang nakakapagpataas ng kuryente niyan, compressor mismo. Ito. Yan. Yan yung compressor. Yan yung nakapagpapataas ng kuryente nyo. Pag tuloy-tuloy yung andar niyan, hindi siya nagiging meron kasing compressor na namamatay pag ma-reach niya yung lamig. Meron ding hindi, nagiging lang siya, stable lang yung takbo na yun na kung saan minimal na takbo pag malamig na yung kwarto according doon sa settings ng sa inyong remote. Don't skip to clean your aircon with every 3 months to 6 months. Yan. Ito, gagamitin mo lang siya gabi. Depende sa oras, 2 oras. Number 4. Number 4, pinakamalaga rin ito.
pag-aralan nyo kung ano yung tamang settings o ano yung sagad na settings na kung saan nakakatipid kayo. Na kung saan komportable din po kayo. Yung matipid sa amin na according sa experience namin kasi meron din kaming aircon. Sinusukatan ko po yan ng kuryente. Yan, kuryente sa temperature. Kaya alam ko kung saan ako nakakatipid. Nakakatipid ako sa 26 degrees Celsius. Pero Yung pag anong brand ng aircon? yun. Kasi meron didepende yan sa brand. York. Kung matipid sa amin. Kaya sa inyo din, aralin nyo rin kung saan kayo matipid. Bumili kayo ng ng monitoring ng kuryente ninyo. Diba? Settings nyo ng ganito. Within ilang pag tingin mo, tumaas yung kuryente ko lumakas yung kilowatts o hindi, punta ka naman doon sa ibang settings. Bakit 26 ang settings ko? Kasi pag 27, patay sindi yung compressor Tapos, hindi na rin ako nalalamigan. Wala akong comfort. Malaga kasi yung comfort Comfort. Yan. Hindi naman natin kailangan yung manginginig tayo sa lamig. Doon lang comfort lang naman kung anong comfort natin na lamig. O dyan ako comfort 6 low pan. Kasi pag naka-high pan ako, ano pala siya? Birit ng birit yung compressor. Mataas yung kuryente ko. So, low pan ako. Yun. Ngayon, siya nga pala, ipaano ko sa inyo, itong aircon namin, 2 horsepower. So, sa tingin nyo, karapat-dapat ba yan sa kuryente namin? Meron pa kaming 1,000 na binayaran. Nakaraan, 1,800, ganon. Ganon yung namin. 1,000 hanggang 3,000, no? Yung binayaran natin. Lampas pa po. Minsan 3,500, pinakataas. O 3,500 yung pinakamataas. Hindi, minsan 4. Ha? 4K. 4K? Ayun, may pagkukulang din kami. Minsan, ganyan. Pagkukulang, which is pabaya. Pabaya, ganun yun. Kaya kayo, huwag kayong pabaya sa nyo. Tulad doon sa kabila kasi, nakaraan, kaya tumaas tong kuryente namin. Naiwan yung exhaust na nakabukas. Ilang days? 2 days. Exhaust nakabukas. Malakas sa kuryente yun. Motor yun Kaya, mag-ingat kayo dyan. Lalo na sa mga CR nyo, may exhaust yan. Huwag yung pabaya, nakaandar yung yung ilaw sa exhaust baka magulat kayo sa kuryente nyo. Yan. Kukuha na natin ng data ngayon. Kung ano yung lapit mo. .7 ampere. Ampere yan. Ngayon, since na hindi kilowatts yung dito, yung nakukuha natin sa kuryente, i-convert natin yan kung paano siya i-convert. Yan. Tapos, nakasettings tayo sa 26 degrees Celsius. Kuha na natin siya ng temperature reading. Yan, merong 18 degree na lumalabas dyan sa aircon, which is pinapalamig pa niya yung kwarto namin. Yan, 18. Gulat ka, no? 18 degree yan, basta anuhin mo, ilawan ka pa,
Oh, 18 degree ha. Oh, 17 degree ha. Huwag mo na ilawan, hindi ko na makita. Oh. Pag may ilaw, hindi nakita. Oh. Oh, basahin nyo. 17 degree. Oh. 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 Oh, 17, di ba? 26 yung settings mo, pero 27 yung lumalabas na lamig, na hangin. Oh. Ibig sabihin, napaka-efficient ng aircon ko. So, anong punto doon? Kailangan yung maintenance ng aircon mo ay talagang hindi yung persado. No. Tingnan nyo, yung ampere na yan. Ang 3.7 na yan is equivalent to 1 horsepower lang. Maniwala kayo sa akin o hindi, 1 horsepower lang yan. Yung 3.7 na yan na sukat ko. Lapit mo, Mary. To see is to believe sila. Oh. 1 horsepower lang yan. 3.6 pa nga, oh. Which is comfort na ako eh. Pakita mo sa akin. Comfort na ako eh. Equivalent to 1 horsepower lang. Tapos ang aircon ko, tingnan nyo, ang laki niyan. 2 horsepower po yan. So, sige, dito na balik. Ano ang punto doon? Ang punto doon, ngayon, gabi natin sinukatan eh. Ibig sabihin, pabilis niya mapalamig yung kwarto. Ngayon, susukatan natin ngayon yung 3.6 hanggang 3.9. Ganito yan sa niyan, 3.6 ampere. Ngayon, itatimes mo siya sa ilan yung voltage namin. 3.8 yung voltage namin, ibig sabihin mataas-taas ng konti. Ngayon, yun na yung itatimes natin ng 238. 238 volts equals, yun na yung watts. Watts, which is yun yung binabayaran natin sa Meralco. Ayan, mga sir, ma'am. Kinuha natin yung ampere dito sa kuryente namin sa aircon. Ngayon, tinaas natin sa 238 sa voltage namin. Ang lumabas, 856.8 watts. Which is equivalent lang siya sa 1 HP. Ibig sabihin, kasi naka-inverter kami, 2 horsepower, pag once na ma-reach niya yung lamig dito sa kwarto mo, ma-reach na niya, nagbabawas siya ng kurente, nagiging 3 na lang, which is equivalent lang siya sa 1 horsepower. Kino-compare ko lang yon para maintindihan nyo. Yun na yun. Yun na yung per hour mo. Ayan. So kung 2 hours yan, magiging na yan, 1.6. 1.6 ibig sabihin, 1 kilowatts na, 1.6 kilowatts. Yung kakainin nyo sa, babayaran nyo sa Meralco. Ayun. Ayan. Dito tayo sa pang-apat. Tayin mo na yan. 15 minutes. Ngayon, malamig na yung kwarto mo, bababa na yan siya. Magiging stable na. Ayan, stable na siya na 3.6. Katulad ng nasukat natin kanina, 3.6. Pero dito, abot yan siya ng 10 ampere. I-compare mo, 10 times sa kilowatts niya, medyo mataas yan. Dito, 3.6 lang. So, malaki yung tipid ko kung pag hindi ko siya patayin, tuloy-tuloy lang na ganun yun. Ay, pinatay mo eh. Ayan, kakain lang naman siya ng mataas na kuryente dito. Naintindihan niyo?
Kakain na naman siya ng mataas ng kuryente dito kasi pinatay mo nga eh. Ayun, 10 ampere na naman. 10 ampere times 238, 2,380 na. O, patay ka ngayon. Isang oras yan. O, meron ka ng 2.3 kilowatts. Naintindihan nyo? Pag once na patayin nyo yan, kukuha na naman siya ng another 10 ampere. Yung kilowatts nyo, magiging 2.3 kilowatts na kaagad yun sa isang oras. Oh. Yan, alamin nyo kung ano yung settings ng remote nyo para ma-reduce yung consumption ng kuryente. Number 5, ganito din. Halimbawa, ganito. May marami kasi pagkakataon na marami tayong ginagawa. Yan, katulad yan. Ipakita mo. Yan, nakasarado. Naka-roll up kami kasi dito kami sa shop ngayon. Sige, Mary. May pagkakataon na lalabas yung nandito sa loob. So, bubuksan niya. Ang ginagawa namin, pinapatay yung aircon bago lalabas. Tapos pagbalik niya, bubuhayin na naman. Hindi yun advisable. Mga gagawin nyo dapat ganyan. Halimbawa, lumabas siya. Huwag nyo patayin yung aircon. Hayaan nyo lang sila kasi babalik ka pa naman di ba? Kung halimbawa, di ka naman malayo naman yung, hindi naman, babalik ka naman kaagad. So, huwag mo na patayin mo na ang aircon. Hayaan mo dyan. Di naman niya may protection naman yan eh. Tulad nun, dito kami, nagpahinga muna kami kasama yung mga tao namin. Lumabas yung tao namin, dalawa, sila lumabas. E di sa paglabas, sinukatan ko ng ngayon, ito. Sinukatan ko dito. Kumalan ako, tinignan ko. Hindi naman pala tataas eh. Yung kuryente mo eh. Kung hinayaan mo lang na buhay eh. Ganito kasi yung concept sa aircon. Kung pag umandar yung aircon, yan, pag umandar yung aircon, kunwari si York, yung takbo ng kuryente sa kanya, kay York, ganun. Kahit siya ng mataas na kuryente dyan. Yan. Mataas yan, mataas. Mataas. Mga interval nito, mga sabihin nating 3 minutes to. Tapos dito, ano lang to? 1 minute. 1 minute, tataas ka agad siya, tatakbo siya ng mataas. Tapos, pag ma-reach niya yung lamig, sabihin natin kumainit. Ganyan sure sa amin. Pero pag si Daikin, ipaliwanag ko rin. Depende yun sa brand. Depende sa design. Si Daikin na aircon, kasi maraming gumagamit ng Daikin eh. Which is, kabisado ko rin yan si Daikin eh. Kabisado ko paano yan, siya. Nakapag-repair kami yan, mga centralized yan, no? Daikin yan, meron kami dito sa shop. Yan, Daikin yan. Yan, meron kami. Si Daikin, yung takbo ni Daikin, aandar siya. Mahina yan. Sabihin natin sabihin natin Daikin 2 HP. Ayan, horsepower yan. Horsepower Kakain siya ng kuryente dito, mataas yung interval yan.
Aabot pa ng 5 minutes yan. After ng 5 minutes yan, doon na siya tataas ng kuryente yan. Yan, ganun. Mga 8.5 yan, ampere. Pagtaas yung kuryente dyan, magmamax yan ng 10 yan. Magmamax ng 10 ampere yan. Tapos, katulad nito, maliit lang naman yung kwarto. Or kung malaki yung kwarto, kunwari malaki yung kwarto, siyempre matagal niya palamigin. Ibig sabihin, mataas yung interval dito. Diba? Naintindihan niyo? Ngayon, pag mataas yung interval dito, estimated ko yun. Pag palamigin niya, halimbawa ganito, times 2 na ito, palamigin niya yan ng mga, tamang-tama yan, mga 10 to 15, ganun yan. 10 minutes. Ngayon, 10 to 15 minutes na yon, malamig na yung kwarto mo. Gaganon na siya. Bababa na yon, bababa na siya. Gaganon na siya, babalik dito. Gaganon. Tuloy-tuloy na yon. So, ang point, pagpatayin mo ulit, babalik na naman siya dito sa 8.5 hanggang 10 ampere. Kakain na naman siya ng mataas na kuryente, tatakaw na naman siya. So ngayon, mapapataas ka sa kuryente. Magugulat ka sa kuryente mo, bigla lang tumaas. So ang gagawin mo dyan, halimbawa nasa office ka, paglalabas ka, may bibilhin ka sa McDo or sa Jollibee, hayaan mo lang siya nakabukas. Makakatipid po kayo. Tapos, hindi naman magano yan. Hindi naman magkasunog yung bahay niyo. Kasi paano siya makasunog eh, meron nga mga protection yan eh. So yun yung yun yung isa sa dahilan na tataas yung kuryente nyo. Yung panailabas tayo tapos pinapatay natin, buhayin na naman uli. Patayin na naman, buhayin na naman uli. Naku. Kaya nyo lang doon, yun. Pero kung matagal kayo makauwi, siyempre, patayin nyo. Yun lang ang dyan. Dito, bakit tumaas dito sa amin? Nagiging 2,800. Isa sa dahilan yan, dito ipakita. Okay na? Sige, 2,800 yung bill namin sa kuryente dahil unang-una doon, yung exhaust na iwan, 2 araw nakabukas. Which is motor yun, motor. Malaki yung kain sa kuryente nyon. Yan. So, kanina naman kay Sir, Sir, kung baka mapanood mo to, Sir, yung aircon mo, maganda yung niya kasi nililinis niya yung filter, okay yun. Regularly. Tapos, ang mali lang sa kanya, hindi niya pinalinis yung evaporator. Kumbaga, yung maintenance. Nagkulang siya sa maintenance. Sinabihan ko siya. Pinarangka ko. Eh sir, nagkulang po kayo sa maintenance niya. Wala. Umabot ng 5,000 yung niya. Pero dating 2,700. Tapos, basta may siya. I-insert ko na lang din yung video namin dyan kanina. Yung sa mismong So, yan. Magpatay sindi sa aircon natin para hindi lulubo yung kuryente natin. Yan, sa amin din, isa rin yan sa mali sa amin. Kasi nga, paglalabas, pinapatay namin kagad. Diyan lang naman kami, bibili lang ng patayin na kagad. Hindi pwede yung ganun. Isa yan sa dahilan na to, umabot ng 2,800. Kaya dapat hanggat posible, dito tayo sa 1,000 lang, di ba? Napakagaang lang. Ito yung number 5 natin. Area at capacity. Dapat yung halimbawa yung area ng kwarto na pinapalamig dapat ay may sobra siya ng konti na 0.5. Yan. Katulad nito, yung kwarto namin, pakita mo yung kwarto natin. Ikot mo. Nasa 18 square meter lang to. Gumagamit kami ng 2 horsepower. So may sobra yung horsepower namin kasi nga
Katulad niyan, pag marami kang bisita, araw-araw may bisita, medyo tataas din yung kuryente mo dahil yung katawan ng tao, nagbibigay ng init yon. Tapos pangalawa, kung halimbawa meron kang mga lutuan, heater, computer, nagpapainit din yon. Kaya yun, salamin. Salamin yung ano mo, bahay mo. Malaki yung window na may salamin, ganun. May basta salamin. Siyempre yung sunlight, nakakaano yun. Pansin mo na, yakap, ano mo yun. Yan yung ano, pinandar natin yung aircon. Tanghaling tapat. Anong oras ngayon? 3:00 na. Ayan o, tingnan nyo. Sobrang lakas ng kuryente niya. Pero ano pa lang yan. Hindi niya pa napalamig yung kwarto. Ngayon, 3:00. Tingnan natin kung ilang oras niya mapalamig yung kwarto natin. Kasi sobrang init sa labas eh. Ayan o. Antayin natin siya na bumaba. Kasi yan yung sobrang taas ng kuryente nyo. Ayan o. Kasi 2 horsepower yung aircon namin eh. Sobrang taas ng ampere. Yan. Doon sa labas, ayun, naka-roll up kami. Tamang-tama, linggo ngayon, edi may time ako na mag-observe. Sobrang init talaga sa labas dyan. Yan. Napa-andar na yun, mga ilang minute na rin. So, ang oras, 3:00. Ayan o, umabot pa ng 13 no. Sobrang taas, di ba? Ngayon, 3:00, 3:01. Bumaba na siya ng bagya. Umabot na ng 10. Yan, pero mataas pa rin yan. Mga sir, ma'am. Mataas pa rin yung amperahe na yan. So, kailangan bubaba talaga siya ng asin sobrang baba. Mga 4, ganun. Kasi pag ganyan, tuloy-tuloy na ganyan yung aircon nyo. Yan yung sinasabi natin na ano, na persado siya. Kasi nga, hindi na maintenance. So, yun. So, nakita nyo na yan yung maging mangyari sa aircon nyo. Yan, no. Tingnan natin. Obserbahan natin. Kasi ano, 3:00 natin na ano eh. 3:00, gumana na yung pressure na yon. Yan. 10.28. 3:02 na. Ayan, matagal niya napalamig yung kwarto. So, hintayin pa natin yon. Yung square meter, nasa 18 square meter yung ano namin, shop namin na ito. Ayan, yun o, di pa nakasilyado yung doon banda o. Pero hindi yan, walang ano yan sa amin kasi nga, kuryente namin, umabot na ng 1,000 nakaraang buwan. Yan, medyo makalat lang dito. Yan. Di pa rin bumaba oh. Ibig sabihin na kung mainit yung ano, yung panahon sa labas, nahihirapan yung makina na paandarin, kumbaga. Nahihirapan yung condenser na i-reject yung init dito sa loob ng kwarto. Ayan. Then, bumaba na ng bahagya. Oh. So, bumaba siya ng bahagya. Within 5 minutes na. 5 minutes na, wala pa yan. Hindi pa bumaba. Magpa 5 pa lang. Yan no. 3:04 pa lang eh. Pero nag-start yan panda rin. Yan, bumaba ng bahagya. Hintayin natin. 5 minutes na siya, pero magpa 5 minutes na siya, pero wala pa rin. Hindi pa rin, ano. Yun. Tumaas pa, oh.
Tumaas pa. Oh, bomba ng bomba yung compressor natin, no? Ayan. Basta tandaan nyo, lahat ng gumagamit ng aircon, paanong brand man yan, kahit anong brand, ang tanging ng papalakas ng kuryente nyo ay ang compressor. Kasi yung mga pan motor, mababa lang yung ano niyan, amperahin yan. Mababa lang yung di gaano kalakihan, pero lalaki rin yan pag tuloy-tuloy mo pinaandar. Yun, no? Oh. 5 minutes na. Oh. Di pa rin bumaba. So, pag mainit ang panahon, kahit lagpas na ng 5 minutes yan, eh hindi niya pa rin mapapalamig yung kwarto mo. Kumbaga, hirap siya. Pero ano hindi wala tayong wala tayong question sa ilang horsepower niya kasi 18 ano lang to, tapos 18 square meter lang yung shop. Pero yung yung aircon natin ay nasa 2 horsepower. So wala tayong question doon. Dito tayo mag-question kung paano natin nagamit. Ayan. Ayan, grabe. 3:06 na. Magsi 7 minutes na siya na pinaandar. Hindi pa rin bumaba yung kuryente natin. So tama yung sinabi ko, tama yung napag-usapan natin na pag patayin mo yung pag gamitin mo yung aircon tapos lalabas ka, wag mo na lang muna patayin. Para maging stable yung takbo ng motor at may lamig pa naman sa loob ng kwarto, so hindi siya magiging pwersado ngayon. Ayan. Hala. Kaya pala sobrang taas ng kuryente natin. Oh. 3:07, mag-8 minutes na, hindi pa rin bumaba yung kuryente sa loob. Yan. Kaya pala, baka nag-skip kayo sa pagpapanood. Ang kinuha natin dyan ay ampere. Ayan, tumaas na naman. Grabe. Ayan, nag-fluctuate. Ang kinuha natin dyan ay ampere. Ngayon, ang ampere na yon, itatimes natin sa 238 yung voltage namin dito sa Laguna. 238 times 10 point, yan, yung nakuha natin na ampere. Sabihin natin run off natin to 11 ampere to 12, ganon. I-times natin ngayon sa 11 times 238, yun ang kalabasan nun, yun yung wattage na na binabayaran natin sa Meralco. So grabe, sobrang tagal niya mapapalamig pag mainit yung panahon. So ngayon, to see is to believe tayo. Nagsukat tayo ng kuryente natin sa pamamagitan ng tester. Pero halos lang naman din yan. Accurate din naman yan. At ngayon, napag-alaman natin na 10 minutes na, hindi pa rin bumaba yung natin. 10 minutes na po. So kaya pala sobrang taas ng kuryente. Ngayon, tama din yung suggestion natin
na pag tuwing araw, i-minimize po natin yung paggamit ng aircon po. Gagamitin natin siya. Kung halimbawa mawawalan kayo ng comfort, syempre gagamitin natin. Pero expected po na lulubo yung kuryente natin pag tuwing araw. So, magandang suggestion na gamitin natin yung aircon natin pag tuwing gabi lang. Yan. Pwede tayong magala-gala sa mga mall, magtatrabaho, ganun. Yung mga work from home, wala, hindi pwede. Kailangan ng aircon kasi sobrang init. Hindi mawawalan tayo ng comfort. Ngayon, dito naman sa amin, ay kasi yung trabaho namin ay home service. I-minimize ko rin po yung paggamit namin tuwing araw. Ang gagawin ko, yung tao dito ay isasama ko sa pag-home service. Kumbaga, sasama siya sa pag-home service. Dala niya yung cellphone, mga kailangan niyang dokumento. O di kaya, papasok daw sa school, sige, pasok sa school. Ayan, lagpas 10 minutes na po pero hindi pa po bumababa yung natin, yung ampere natin sa kuryente, na kung saan ay basihan natin ito sa pagsukat ng binabayaran natin sa Meralco. So kung aabot ng 1 oras yan, times mo siya sa 238, ibig sabihin po ay yung wattage namin aabot na ng mahigit 2 kilowatts sa 1 oras lang po. Ayan po. Yung mga namin dito, wala ang heat load, yun lang po, yung init ng araw. Yan, nakabukas. Pero sa previous namin na observation po ay wala naman pong factor po yung namin sa ceiling. Kasi ang lamig kasi bumababa yan, hindi yan pataas. So, lahat ng mga may aircon na merong butas pababa, kumbaga may hagdanan, mga ganyan, huwag kayong mag-alala doon. Pataas pala. Hagdan na pataas. Huwag kayong mag-alala doon kasi yung lamig pababa po yun, hindi po bumaba siya ng bahagya, umabot siya ng 9.16 ampere. Umabot pa siya ng sa within 13 minutes natin ng paggamit sa aircon. 13 minutes na po. Ayan, nasa cellphone lang po ako nag-base. Yan, mababa na po siya. Ay, tumaas pa rin, 9. 13 minutes na po. Wala lang tayong oras. Maganda sana kung makipakita ko yung oras para makita nyo na timer, para makita nyo na yan. Still nagpa-fluctuate siya within 9 to 8 ampere. Yan. Ano na? 14 minutes na tayo nag-observe. 8.6, 8.5. Sobrang taas. Yan, yung natin. Observehan natin kasi ang pinakasagad talaga na temperature nito ay maabot ng 3.6, pinakababa niyan. Yun na yung time na nakakatipid tayo sa kuryente kapag malamig na ang kwarto dito sa loob. Kasi stable na po yung takbo ng compressor, hindi na po magiging pwersado po. Yung pala natin, setting sa remote ay 26 degrees Celsius po. Ayan, 26. Tingnan natin sa remote. Kumakain po ako habang naalala ko kayo. Ay, di makita. Ilawan natin.
Ayan o, 26. Ayan o. Kita naman eh. Low cool po yan. Naka-low. Ayan. Binulutan lang namin to kasi laging nahulog. Laging na ano. Naka-low. Tapos naka-cool. Ayan. Naka-low fan po. Ayan, tumaas po uli po. Namatay. Tumaas po uli. Ayan, 15 minutes na po tayo nag-observe. Mahigit. So, yan yung ano natin. Yan yung, kumbaga, aware tayo na lagpas na siya 15 minutes pero hindi pa rin lumamig yung, hindi pa rin totally na napapalamig yung buong kwarto. Kasi kung napapalamig na ng totally yan, na-reach na niya yung degree Celsius na sinettings mo sa remote, automatic mag-aano po yun, stable po yung takbo ng compressor na which is papalo na lang po siya ng hanggang 3.6 ampere po. Pero ngayon po ay nag-o-observe tayo, umabot pa rin ng 10 point something 4 fluctuated po. Ayan, run up to 11 na po. So hindi pa rin bumaba po yung ano natin. Ayan. Teka lang po, isarado ko lang po dito kasi ito po yung ano natin, kakalabas yung lamig. Ayan. So, kaya pala sobrang taas ng kuryente natin. Ang kuryente namin po pala ngayon sa buwan ng Mayo ay umabot po ng 2.7. Ang ginagamit lang po namin ay aircon, electric fan. Ayan, paminsan-minsan po. Tapos rice cooker po. Printer sa laptop. At ilaw po. 2 ilaw. Yun lang po yung ano namin, heat load yung load namin. So, ayan o. Nahirapan si compressor na palamigin ka agad 2 horsepower na yan mga sir. How much more kung tapos tama pa yung maintenance niyan? How much more kung hindi kayo nagpapa-maintenance? Pangalawa ay hindi pa nalinisan yung filter. Tapos pangatlo, yung horsepower nyo ay tama lang sa kwarto nyo. Kasi itong 18 square meter, pagkakaalam ko po 1.5 horsepower po yung ano neto. So ganito, 1.5 horsepower. Meron pa nga nag-install na 1 horsepower lang ang nilagay Tapos ngayon, idagdag natin yung factor na mainit po yung labas. Tapos may mga heat load pa po. So, hindi na po kakayanin po. Tapos pangalawa po, hindi pa na maayos pag maintenance. So, nang lulubo po yung kuryente natin. Umaabot po siya yung iba po, nagbabayad ng kuryente, umabot po ng 5,000 po. Mahigit yung iba. Ngayon, yung sa kay Sir na naging client namin kahapon, umabot po sa kanya ng 4,900 yung kuryente niya. Ayan, ngayon nag-o-observe pa rin tayo. Nasa 20 minutes na po tayo po na nag-o-observe ay ayan, mataas-taas pa rin po yung ampere na ating nasusukat, na kung saan ay ibig po sabihin ay mataas din po yung binabayaran natin sa Meralco po.
Kasi dapat po yung mababa niya nasa 3.6 to 4 po. Or something lang po. Yun na yung time po na naging stable na po. O baga, hindi na po bumibirit si compressor po. Yun po yun. Kasi may design po na namamatay yung compressor po. Meron din pong mga design na hindi naman po namamatay. Nagiging stable lang po yung pagtakbo ng compressor natin. Yung mga namamatay po na mga design katulad po nito, si York, yan, namamatay po yan pag namamatay automatic yung compressor, nagka-cut off po. Inverter po yan. Ayan po, tumaas po uli. Nasa ano na po tayo, 21 minutes na pag-o-observe po. So, kung estimatein ko po, yung kuryente ko po ay umabot ng 3 kilowatts po sa isang oras po yung kinakain ko po. Na kinakain po ng kuryente po sa aming aircon po. Three kilowatts kung ikwenta mo po siya sa isang araw po, sabihin natin 8 hours, 8 times 3, meron na po kayong 24 kilowatts sa isang araw po na babayaran po sa Meralco. So, sobrang laki, di ba po? Malaki-laki po. Isang araw pa lang po yan. So, ngayon, inuulit-ulit ko po na tama po yung suggestion natin na gagamitin lang po natin siya pag tuwing gabi po. Kasi mas mababa po yung dihamak po na mas mababa po yung kinakain na kuryente pag tuwing gabi po ng aircon natin. So marami ang natauhan ngayon sa ating pagsusukat na ito. Na pag tuwing araw po pala medyo mataas po talaga yung konsumo ng kuryente natin sa paggamit ng ating aircon po. Ngayon sinulat ko na po sa board kagabi lang po. Ayan. Kino-consider natin yung area po ng isang pinapalamig natin, kumbaga yung room natin. Dapat po yung capacity po nun ay dapat po ay mas mataas ng bahagya po. Kasi meron po tayong tinatawag na mga heat loads po. Katulad ng mga lutuan, yan, computer, pati yung katawan ng tao po, heater, sunlight, glass window, saka yung mga hair blower. Kaya sa mga may-ari ng mga salon, medyo mataas din po yung konsumo ng kuryente na dahil din po sa mga meron silang hair blower, kumbaga mataas din po yung heat load nila. Lalo na po ay nakasalamin pa po yung yung salon shop nila. Yan, yung mga area po dapat naka-sealed katulad nito po. Dapat tinatakpan po yan. Ayun kasi kasi inayos pa namin po yung ceiling cassette po namin na aircon, kaya nakabukas po yan. Tapos yung CCTV po namin. Ayan. Yun, medyo nakaano doon sa baba, pero wala pong yan, factor yan kasi to the previous na pag-observe namin, mababa naman po yung kuryente namin. So, ang tanging suspect namin po ay dahil sa mainit na panahon po. Yun po yung suspect namin. Pangalawa po, yung exhaust na naiwan po ng 2 araw doon sa kabilang shop namin. At naiwan po siya na nakabukas yung exhaust. Yun lamang po, nasa na po tayo nag-o-observe po. 25 minutes na po. Hindi pa rin po bumaba yung kuryente po. Ayan, medyo mataas-taas po yung video natin kasi nga po kailangan po na actual po natin na maobserbahan po para
makikita nyo po na ano po yung kaibahan po pag tuwing gabi at tuwing araw po yung paggamit ng ating aircon po. Yun, kagabi naman po, kasama din po sa pag-upload natin kasi nag-observe din po kami kagabi sa ating kuryente, ay masyado pong mababa yung konsumo namin kagabi. Ayan, nasa 3.6 lang po yung kinakain na kuryente. Na which is equivalent lang po siya sa 1 horsepower na aircon po. Na kung saan naman po ay 2 horsepower po yung aircon namin. Ayan po. Masyadong mataas po yung kuryente namin. So, kung magkaroon kami ng pagkakataon, nilinisin ko na rin po yung aircon namin. I-maintenance ko na rin po ng maayos po. Ayan po, 2.10 pa rin po. Ibig sabihin po ay pumapalo pa rin ng 12.10, ganun po. Ibig sabihin po, nasa 3 kilowatts po yung ano ko po, bawat oras na kinakain ng kuryente po. Medyo mataas-taas din po. Ayan, nasa 27 minutes na po tayo na pag-o-observe po. At napansin din natin po sa 27 po, mas lalong tumaas po yung kuryente natin. Umabot na po siya ng 12. So, hindi po naging hindi po bumaba po yung yung konsumo natin sa kuryente. Ito po ay nalinisan na rin po, pero nasa ilang buwan na rin po. So, kailangan na rin po i-maintenance po natin. Kailangan na po siya i-maintenance. Ayan. Nasa 30 minutes na po na tayo, pero hindi pa rin po papalamig yung napapalamig siya, pero hindi talaga yung totally na napapalamig dahil sa init, sobrang init ng panahon. Mamaya pwede naman po tayo magsukat doon sa labas kung ano yung init ng panahon sa labas. Ayan, alas 3 na po na oras, 3:27 na po. Ayan. Tapos kagabi po ay nakakasukat po kami ng 17 degrees Celsius kahit naka 26 ang settings po namin sa sa remote po. Pero ngayon tatingnan natin kung magkano yung nasusukat natin. Kasi natin kasi painit yung panahon. Ayan, 19 degree na lang po. Kagabi po 17 degree po. Ayan, 19 degree na lang po. Ayan, umabot pa ng 20 pa yung iba. Ayan, 20 po. Ayan, 20. So, ang ibig pong sabihin nun po ay hindi talaga kailangan pa na po namin na ibaba yung settings namin sa remote na 26 ay kailangan pa po namin ibaba para magkaroon kami ng comfort sa loob ng kwarto namin, sa shop namin. So, nasa 30 minutes na po ang pag-o-observe po natin. 30 minutes. Sobrang taas pa rin po ng
kuryente natin. Yan. Hindi po bumababa. Tayo na. Yan po. Sobrang taas po. Mahigit 30 minutes na po na pag-o-observe po. So, estimated na sa 3 kilowatts yung oras namin na aircon lamang po yun. Wala pong ibang ginagamit. May LED po na ilaw, yun lang po. LED naman po yan. Sobrang baba naman yung kuryente niyan. Ayan. Nakita natin. So, ngayon na i-stop na po natin na ito. Balikan na lang natin mamaya mga 1 oras kung nagbago ba yung nagbago ba siya, bumaba ba siya yung ampere natin. So, mamaya balikan na lang din natin kasi medyo napapahaba yung video natin. Ngayon, sa papa-install ng mga aircon, bibili ng mga aircon, i-consider din po natin yung siyempre yung brand. Tapos pangalawa, yung mga heat load po sa kwarto katulad ng mga salamin, mainit. Ilang tao po yung laging pumupunta. Yan, mga computer, saka lutuan natin, hair blower, mga ganyan po. So kung meron tayong mga ganyan po, kailangan mas mataas na horsepower yung ilalagay natin na aircon po. Ayan, maraming salamat po at ngayon na siguro naman po ay naintindihan niyo na kung bakit po ay medyo mataas po yung kuryente natin. So yun lamang po yung mga suggestion natin na po ay makakatipid na po tayo sa ating paggamit ng aircon natin. Ayan lamang po, i-consider natin. Ayan, paulit-ulit ko na po sinasabi yan, yung area capacity. Ayan, reduce yung usage pag tuwing araw po yung paggamit. Tapos regularly clean yung filter nyo po. Tapos wag nyo skip yung maintenance po ng aircon. 3 months to 6 months po. 3 months to 6 months po na schedule po ng paglilinis ng aircon. Tapos alamin niyo po yung settings sa remote kung alin po yung mas matipid sa inyo. Yung sa amin po ay nasa 26 degrees Celsius. Comfort na rin po kami doon sa lamig na iyon. Tapos 26 degree, tapos naka-low fan po kami. Low cool fan. Ayan. Kasi napansin namin pag naka-high fan po, mas mataas po sa amin. Kasi meron pong mga design na ng aircon na kung saan kung naka-high fan sila, mas mababa yung kuryente nila. Iba po yung design. Lahat ng mga aircon magkakaiba po yung mga design nun. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pasensya na po dito. Medyo makalat po yung shop namin. Yun po. Naway na naliwanagan po kayo kung
paano po tayo mas makakatipid pa sa ating kuryente kasi sobrang taas po talaga ng mga bill ng kuryente ngayong buwan ng Mayo.